Ano ba itong malversation of public funds? Tama yun. Through falsification of public documents. Kasi lumalabas dito, kung layman ka, dalawa yung krimen eh. Malversation, tsaka yung falsification. Bakit parang dalawa? Dalawa ba ang penalty that may be imposed by the justices? Ito po ang tinatawag na complex crime. Right. Sa ilalim po ng ating Kodigo Penal sa Article 48 na kung saan isa sa dalawang krimen na nagawa ay ginamit na instrumento upang ma-accomplish yung pinaka-primary objective of the accused. And in this case, si Bong Revilla at ang kanyang mga kasabwat upang makuha yung pondo ng almost 100 million. I think it's 96 yata. 96 million. Approximately, para makakubra nila yung 96 million, kailangan nilang gumawa pa ng isang krimen upang mapaniwala ang mga empleyado doon sa budget department na kumpleto ang proyekto. So, ang ginawa nila, gumawa sila ng isang peking accomplishment report. Kung saan dinaya nila ang mga pirma, dinaya nila ang mga, kung may retrato man silang ipinakita, pinalabas na tapos ang proyekto ng flood control at ito ang kanilang isinumite doon sa budget section upang ilabas ang 96 million pesos. Nakubra yung pera pero hindi ginamit sa tamang purpose, that is malversation. Kaya nakuha, pinalsify ang dokumento. So that is falsification of public documents. Kaya naging complex crime na dalawang krimen pero ang isa ay ginamit lamang para ma-accomplish ang malversation of public funds.